Hi mga guys! Happy New Year 2021! Kamusta kayo mga guys? Hope happy ang ating New Year at sa mga darating pa na mga taon. Guys, usap tayo. Yun ang sinabi ko nung last November sa video ko about sa how to process renewal of contract with the same employer. Ito tayo ngayon guys. Kasi nakuha na natin ang visa natin. Pero, may mga bagay at saka sitwasyon. Katulad ng after 6 weeks, wala ka talagang natanggap na sulat mula sa immigration. Ano ang gagawin mo? Kaya tapusin mo tong video na to guys. Pero bago yan, mag-intro muna tayo. Diba guys, sabi ng immigration sa akin nung nag-drop ako ng personal doon ng mga documents ko sa immigration, sabi niya, okay, magantay ka lang ng 4 to 6 weeks. Okay, nag-antay nga. Noong November 9, nag-start na ako nag-drop ng documents ko. Pagdating ng 16, 23, 30, at saka December 7, December 14, wala talagang sulat na dumating. Kaya sabi ko kay amo, i-call niya na lang ang immigration, i-follow up. Ngayon, kin-call niya for within that week, December 14, sa mga week na yan. Ang sabi ng immigration, i-check at tatawagan na lang. So, after that week, wala namang nangyari. So, after nung anong week na yan, next week, pagka next week, tumawag uli ang aking amo para i-follow up. Pero, wala pa rin ng tawag ang immigration kasi yun daw ang sabi sa kanya, tatawag lang. So, nag-antay kami ng tawag mula sa immigration. So, ang sabi naman ng immigration, once na nakapasok na yung documents, nothing to worry. You just wait for the call. So, nung December 30, December 29, kring! May natanggap ako na tawag sa cellphone ko. Unknown, walang number. Kaya conversation muna tayo. Hello? Sabi naman, hello, this is immigration, this is Juanita, and then say, yes, this is Juanita, sir, what can I help you? And she said, oh, from immigration, your documents was approved, and then you just bring your passport, ID, and go to counter number 9. That's all. The next day, December 30, pumunta talaga ako ng immigration. Tara guys, punta na tayo ng immigration. Pasok na tayo guys. Diyan tayo guys sa 3rd floor. December 30 guys, pumunta na ako ng immigration. Mga around 10 o'clock nandun na ako. Dumiretso ako ng counter number 9 sa 3rd floor. Then, ibinigay ko yung passport ko, Hong Kong ID, kasi wala namang pila at the time. And then, in-check lang sandali ng immigration, in-verify niya, and then, may binigay siyang papel na ibibigay ko doon sa counter number 17.
Then, sa counter number 17, after niya makita yung verification mo, bibigyan kaya ng QR code. So, kailangan ang phone nyo may QR code para hindi na kayo mahirapan. Then, katulad niyan, tingnan nyo. Yan, ganyan na siya. Yan, iscan nyo ngayon yan sa QR code nyo. And then, after nyo ma-scan, nandyan na yan sa phone nyo. I-update nyo lang siya every 15 minutes. Kasi doon lalabas dyan banda sa dyan, lalabas dyan ang counter mo para doon ka pumunta para sa payment mo. Kailangan may dala kang 230 Hong Kong dollar para yon sa visa. So, after na mag-appear yung counter number mo, pag napanood mo to ang video, ganun lang siya kadali. Kasi, syempre, makaprepare ka na bago ka pumunta ng immigration. Ando na yung i-prepare mo yung passport, ang Hong Kong ID, at saka ang 230 Hong Kong dollar. Then, follow the instruction na lang. Kasi kami guys, ang mga sitwasyon na nangyari, nung pagtanggap namin ng QR code, sasabihin lang sa'yo na, oh, you just say your phone. Kaya yung nauna sa akin, ano daw? Nagsipagtanungan kami. Kaya ako tinanong ko talaga yung naka-assign. Pero, parang hindi pa rin siya clear. Kaya pumunta ako doon sa may information, tinanong ko doon sa naka-stand na officer din. Yun explain niya na pag may QR code ka, i-scan mo lang yan siya. Pag wala, mag-download ka. Yan, doon naintindihan namin. Kaya nakikita namin na ang mga kababayan nating Pilipina, nakatambay sila, nag-aantabay ng mga counter nila sa phone nila. Tapos ang isa pang na-encounter guys, kasi at that time, hindi ko na charge yung phone ko. Kaya konti lang siya ang percentage ng battery ko. May dala man akong power bank, pero isang bar lang. Kaya ang dapat naka fully charge yung phone mo, kasi in case na sa online waiting your counter, kailangan may battery kayo. Kung wala man, pwede man kayo magbayad doon sa na $15 para mag-charge kayo ng battery nyo. Tapos habang nag-aantay ka guys, mga ang estimated time mga 2 hours. Kasi meron na, depende sa bilis ba minsan. Kaya merong 1 hour, merong 2 hours, o more than 1 hour. Kaya basta mga 2 hours guys. Kaya kami nga, habang nag-aantay kami, nag-lunch pa kami muna habang nag-aantay. Tapos guys, habang nagatambay kami, may mga iba-ibang sitwasyon na nagaganap sa ngayon, kasi yung katulad sa akin, sa part ko, 'di ba 6 weeks wala pa akong sulat na natanggap. Pero tinawagan twice ang immigration, waiting lang ng call, nag-call naman sila, then wala namang problema. Kung magtatambay kami ako doon guys, may mga kausap ka syempre na mga kababayan mo na sa mga sitwasyon din nila. Meron yung wala rin siyang natatanggap na sulat mula sa immigration after 6 weeks. Ang ginawa daw ng amo niya, gumawa ng sulat sa immigration at personal na idinala sa immigration. Pero naging okay naman daw. May dumating sa kanya na sulat within 3 weeks o 3 weeks, pero natambakan doon sa sa mga files ng amo niya. Kaya na late siya nang pumunta ng immigration, pero okay pa din. Pero naman yung nagsabi doon na
ang kumpleto na yung mga dokumento niya ng amo. Lahat kumpleto bago umalis yung amo. Yan naman, pasalamat siya kasi habang wala yung amo at nag-aantay siya ng visa niya, wala namang problema. Kaya yan ang iba't ibang mga sitwasyon guys sa ngayon, kasi panahon niya ng pandemic tayo sa COVID, at saka syempre may mga dapat safety ang mga kalagayan natin, katulad yan social distancing, upang ma-minimize ang pagkadikit-dikit ng bawat tao. Batas ang Hong Kong na dapat 2 lang, at saka social distancing. Saka dapat nakamas kasi 5,000 ang multa mo pag nakita ka o nahuli kang walang mask. Ganun. Kaya ang isang maganda lang guys, kasi ka na sa last minute ng visa mo, basta pasok yung dokumento mo. Nothing to worry. Immigration na bahala doon. Ang importante, andun yung mga dokumento mo. Yan lang guys sa visa. At saka pupunta naman tayo sa consulate. Anong gagawin natin after we are receiving the visa from immigration? Anong mga requirements? Anong mga dapat gawin natin? Madali lang. Ito ay para sa mga renewal of contract with the same employer. Madali lang siya guys. Pag napanood mo to ang video na to, kasi syempre makaprepare ka. Tapos na tayo guys, na kuha na natin yung visa natin. So we are leaving immigration now. Pauwi na tayo guys. Pero yun guys, may nakikita kayong nakapila sa gilid. Yan, nag-aantay pa sila ng counter number nila yan, kasi hindi pwede magtambay sa loob. Dito sa labas nagtatambay. Mga proseso sa pagkuha ng visa sa ngayon. And sana guys, kung nagustuhan nyo ito at gusto nyo ipahagi sa iba ang paano magkuha ng visa, huwag kalimutan i-share para sa ating mga kababayang OFW dito sa Hong Kong. At para makaprepare sila sa mga dapat nilang gawin bago sila pumunta sa immigration. Kaya guys, don't forget to like this channel, to subscribe, and i-click na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong uploads ko. Bye! Merry Christmas and Happy New Year! God bless us all. Ave Maria, Jesus.